At ayan, ang sabi po sa ating balita dito ay Japan is doubling down on institutional XRP adoption. Yan, pag-usapan po natin dito ang isang malaking development na nagmumula sa bansang Japan. Alam nating lahat na ang Japan ay isa po sa mga bansa na nangunguna pagdating sa pagtanggap ng digital assets. Pero ang balita natin ngayon ay hindi lang basta adoption. Ito po ay tungkol sa pagposisyon ng Japan bilang sentro ng institutional XRP finance. May bago po tayong strategic partnership sa pagitan ng Doppler Finance at saka SBI Digital Finance na in-announce po noong July 13, 2026. Ang deal na ito ay hindi lang basta business collaboration. Ito ay tungkol po sa institutional liquidity, lending, collateral management, at saka tokenized capital markets na nakasentro po kay XRP. Napakalaking shift o pagbabago nito sa paraan kung paano po ginagamit sa XRP sa loob ng mga malalaking financial institutions. At ayan, bakit nga ba napakahalaga ng partnership na ito sa institutional finance? Ang Doppler Finance ay kilala po bilang provider ng infrastructure para sa tokenized capital markets. Sa kabilang banda, ang SBI Digital Finance naman ay nagpapatakbo ng Hash Hub Lending na isa sa mga pinakakilalang crypto lending services sa Japan. Ang SBI Group ang pinakamalaking financial conglomerate sa Japan at isa sa pinaka-committed na institutional backers ng Ripple at XRP sa buong mundo. Sila po ang co-founder ng SBI Ripple Asia noong 2016. Sa madaling salita, ang partnership na ito ay pagdaragdag ng panibagong layer sa ecosystem na matagal na nilang binubuo. Para sa akin, ang pinaka-interesting dito ay ang transition ng XRP mula sa pagiging passive holding patungo po sa pagiging productive financial capital. Isipin po ninyo mga ka-crypto, dati ay hinahawakan lang si XRP, parang isang gold bar na nakatago sa vault. Pero sa tulong ng infrastructure ng Doppler at SBI, si XRP ay nagiging asset na nagtatrabaho. Parang isang makina na pwedeng gamitin para sa lending at collateral management. Kapag ang isang asset ay nagiging productive, mas nagiging attractive ito sa mga institutional investors dahil nakakabuo sila ng yield o return habang hawak ang asset. Ito ang kulang na piece para sa mas malawak na institutional adoption. Yung kakayahang gamitin sa XRP sa paraang business-friendly at efficient. Ngayon ay ano nga ba ang magiging silbi ng bagong digital asset infrastructure? Ang dalawang kumpanya ay magtutulungan para bumuo po ng institutional solutions na nakasentro po kay XRP at iba pang tokenized assets. Ang pinaka-importante rito ay ang pagkakaroon po ng regulatory compliance sa loob ng kanilang approach. Sa mundo ng finance, lalo na sa institutional level, ang compliance ang number one na hadlang. Kung hindi po compliant, hindi papasok ang malalaking pera. Pero dahil Japan ang basihan nito, kampante tayo na dadaan ito sa masusing regulasyon. Sabi po ni Rax, siya po ang Head of Institution sa Doppler Finance. Yan, highlight lang natin. Rax, Head of Institutions of Doppler Finance. Ayan, sabi niya, ang goal nila ay gawing productive financial capital ang mga digital assets. Dahil ang Japan ay may malinaw na digital asset regulations, ito ang perpektong laboratorio para sa teknolohiyang ito. Sa aking opinion, kung titignan natin ang malaking larawan o big picture,
Ito po ay isang textbook example ng utility-driven finance. Maraming tao ang nagtatanong kung bakit kailangan pa ng ganitong infrastructure. Ang sagot ay efficiency. Sa kasalukuyang banking system, marami tayong middlemen at manual processes. Sa pamamagitan ng pag-tokenize ng mga capital markets gamit ang XRP infrastructure, napapaikli nila ang settlement time at napapababa ang transaction cost. Sa tingin ko, ang partnership na ito ay magsisilbing template o blueprint. Kapag nagtagumpay ito sa Japan, mas madali itong i-replicate o kopyahin sa ibang mga bansa gaya ng US o Europe. Hindi lang ito basta lokal na balita. Ito po ay global pilot test para sa institutional XRP finance. Ngayon, bakit sa Japan napili ang sentro ng XRP development? Bakit nga ba sa Japan? Hindi na nakakapagtaka dahil ang Japan ay may isa sa pinakamalinaw na digital asset regulations sa mundo. Bukod dito, napakalalim ng XRP community sa bansang ito. Ang institutional participation sa Japan ay hindi lamang po basta hype. Ito ay well-established at matagal nang naririyan. Ang SBI Group ay may track record na talagang pagdating po sa pag-build ng XRP ecosystem. Mula po sa cross-border payment networks hanggang sa exchange services gaya po ng SBI VC3. Sa aking opinyon, ang Japan ay naglalagay po ng gold standard para sa crypto regulations. Hindi po sila natatakot mag-regulate. Pero sinusiguro nilang ang regulation ay nakaka-encourage ng innovation. Ito ang kailangan ng mga institution, yung katiyakan o certainty. Sa finance, mas takot ang mga investor sa uncertainty kaysa sa risk mismo. Sa Japan, alam ng mga institution kung ano ang rules. Kaya naman, kampante silang mag-deploy ng capital. Ito ang dahilan kung bakit dito nagsisimula ang development ng mga infrastructure na ito. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay resulta ng years of preparation sa pagitan po ng gobyerno at ng mga malalaking financial groups gaya po ng SBI. Ngayon ay paano naman ito babaguhin ang status ng XRP sa institutional balance sheets? Dati, si XRP ay kilala lamang bilang asset para sa payment at settlement. Pero ang partnership na ito ay nagtutulak kay XRP para maging productive asset sa mga balance sheets ng mga bangko at malalaking kumpanya. Ang demand ngayon ay lumilipat mula sa simpleng custody o pag-iingat ng assets patungo sa active capital deployment. Gusto ng mga institution na ang pera nila ay laging gumagalaw at kumikita. Sa aking opinyon, nakikita ko rito ang pag-transition kay XRP mula sa pagiging tool patungo sa pagiging capital. Kapag ang isang bangko ay may XRP sa balance sheet nila at nagagamit nila ito para sa lending, nagbabago po ang character ng asset. Hindi na lang ito basta payment rail. Nagiging parte na ito ng treasury management ng isang kumpanya. Ito ang hinahanap ng mga CFOs at institutional money managers. Ang involvement ng SBI Group ay nagbibigay po ng extra layer ng tiwala sa mga investors. Alam nating lahat na ang SBI ay hindi basta-basta kumpanya. Sila ay pillar ng Japanese economy. Ang pagkakaroon po ng infrastructure na suportado ng SBI ay parang paglagay ng seal of approval sa paggamit kay XRP para sa mga ganitong financial services. Ngayon, ano naman ang susunod na mangyayari para sa institutional adoption? Ang infrastructure na binubuo po sa Japan ngayon ay maaaring maging standard sa buong mundo.
Habang ang ibang mga bansa ay nagkakagulo pa sa kung paano ba dapat i-regulate ang crypto, ang Japan ay abala na sa pag-build ng next generation financial systems. Ang institutional demand ay tumataas at ang focus ngayon ay nasa compliance and capital efficiency. Sa tingin ko, nasa threshold na tayo ng malaking pagbabago. Ang susunod na wave ng adoption ay hindi na manggagaling sa retail investors gaya natin, kundi sa mga legal financial institutions na gumagamit ng blockchain technology para maging mas efficient. Ang Japan ang nagsisilbing lighthouse sa dagat ng uncertainty. Ang infrastructure na ito ay parang isang highway na ginagawa para sa mga truck o yung institution na magdadala ng malalaking load na kinakatawan naman ng liquidity na XRP. Habang tumatagal, mas lalong nagiging mainstream ang paggamit kay XRP sa paraang hindi natin inakala noong taong 2016. Ang susunod na mga buwan ay magiging kritikal para makita kung gaano kabilis ang uptake ng mga institutional clients sa mga bagong lending at collateral management tools na ito. Ito ay isang long-term play at sa tingin ko nasa tamang track ang lahat para kay XRP. At sa kabuuan, ang pagtutulungan po ng Doppler Finance at saka SBI Digital Finance ay isa pong malinaw na sinyales na ang institutional adoption ay hindi na lang usap-usapan. Ito na ay ginagawa. Mula sa pagiging simpleng payment asset, sa XRP ay unti-unti nang nagiging pundasyon ng modernong financial infrastructure. Ang Japan ang nagpapakita ng daan kung paano ito gagawin ng maayos, compliant at efficient. Kaya manatiling nakatutok dahil ang mga development na ito ang nagtatakda ng kinabukasan ng finance ngayon pong taong 2026. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.